Sa paglamig ng panahon, marami ang nakararanas ng iba't ibang klase ng mga sakit. Kaya nalaman namang common colds, pwedeng may kasama pa rin niyang pag-ubo, paglagnat, at iba pang mga karamdaman. Isa rin sa laging tinatanong sa akin, Dok, meron bang herbal na pwede sa ubo ko? Actually, meron. Halik kayo, pag-usapan natin yan. Ewan ko talaga kung bakit ang mga tao parati na lamang herbal ang gusto. Kahit hindi naman nila naiintindihan ng laman, basta sinabing herbal, mas pipiliin. Tapos may mga nagsasabi pang kami daw mga doktor, hindi daw naniniwala sa herbal. Ay nako, para sabihin ko sa inyo, hindi po kami naniniwala sa mga walang ebidensya. Pero ang ilan naman, tulad na lamang ng lagundi, ay napatunayan po pwedeng gamitin sa ilang mga pagkakataon na para sa mga taong inuubo. Nito lamang Oktubre na pabalitang lumolobo sa higit na 100,000 tao nagkaroon ng influenza-like illness. Meron diyang nilalagnat, sinisipon, inuubo. Yung iba sa aming klinika nakararanas din ng pag-atake ng asthma, kaya nagpapakonsulta. Sa mga pagkakataong ganito at ang mga pasyente ay ine-encourage din natin na magkaroon ng active role sa kanilang healthcare sa pamamagitan ng shared decision making. Isa sa go-to medications natin ang lagundi. Ito ang kwento dyan. Para sa mga pasyenteng mayroong mild to moderate respiratory illnesses, pwede pong makatulong ang lagundi sa pagbabawas ng pag-ubo, pananakit ng lalamunan at nakalalambutin ito ng plema kaya mas madaling na ilalabas. Popular talaga ang lagundi sa Pilipinas at bahagi yan ng history ng herbal medicine sa ating bansa. Mayroong itinuturo itong anti-inflammatory properties para makatulong sa mild to moderate respiratory illnesses. Para naman sa mga taong mayroong asthma, maaari din itong makatulong sa paghinga dahil nababawasan dito ang coughing frequency. Kung natatakot po kayo sa side effects, sinasabing little to no side effects ito. Yung lagundi leaves pwede rin ilaga sa tubig to be taken around 1 cup 3 times a day to relieve cough. Pero sa katotohanan naman, kung ayaw nyo nang maglaga-laga pa, meron naman pong commercially available preparation ng lagundi na approved na ng FDA natin. Merong tablet form, meron ding syrup form, pwede yan 1 tablet 3 to 4 times a day or 10 ml 3 to 4 times a day para sa adults. Ang dosage natin, magbabago yan para sa mga bata. Pero if symptoms persist, consult your doctor. Lalo na kung may 2 linggo na po ang inyong mga pag-ubo at mayroon pang ibang kasamang mga sintomas tulad na lamang ng pangangayayat, paglalagnat, pagpapawis tuwing gabi, at kung ang plema ninyo ay mayroon din kasamang pagdudugo. Kapag ganyan, mainam na magpatingin ng plema at magpagawa rin tayo ng x-ray. Baka kasi hindi na simpleng ubo lamang yan, baka tuberculosis na. Pero sa susunod na natin i-discuss yan dahil baka hindi nyo naman tatapusin. Hindi ko nga alam kung nakaabot kayo sa puntong to Pero kung nakaabot kayo rito, type nyo na sa comment section kung meron kayong tanong. Kung wala naman, type tuberculosis kung gusto ninyong i-discuss ko yan sa mga susunod na videos. At yun, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman, naririto pa rin po ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano ta naman ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko, healthy kayong lahat. So, the next episode, ingat!